Sa loob ng maraming taon, naghanda si Prinsipe William para sa araw na isusuot niya ang korona. Ngunit iilan lamang ang nakaisip na ang pinakauna niyang hakbang bilang hari ay magpapadala ng matinding pagkabigla sa loob ng maharlikang lupon. Habang kumalat ang mga bulong-bulungan sa buong Britanya, isang pamilya ang biglang napunta sa gitna ng isang emosyonal na unos. Ayon sa mga ulat, labis na nasaktan ang mga kamag-anak ni Camilla at nahirapang tanggapin ang isang desisyong walang sinuman ang nakakita na darating. Ito ba ay simpleng pagpili ng tungkulin kaysa damdamin? O tahimik bang gumuhit si William ng isang linya na nagpabago sa lahat? Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng mga pader ng palasyo? At sa inyong palagay, ano ang unang maharlikang hakbang ni Prinsipe William sa kapasidad ng isang hari? Paano nito naapektuhan ang pamilya ni Camilla? Ang tahimik na pag-angat ni William sa kapangyarihan. Bagamat si Haring Charles III pa rin ang opisyal na nakaupo sa trono, marami sa mga tagamasid ng maharlikang pamilya ang naniniwalang nagsimula na si Prinsipe William na kumilos bilang pangunahing puwersang nagtutulak sa monarkiya mula sa likod ng entablado. Walang legal na pagbabago at wala ring formal na paglilipat ng autoridad. Gayunman, sinasabi ng mga tagamasid na ang balanse ng impluwensya sa loob ng maharlikang pamilya ay tila unti-unting lumilipat sa kanya. Walang batas na nabago at hindi pa opisyal na naililipat ang kapangyarihan. Ngunit ayon sa ilang komentarista, kabilang ang manunulat na si Maureen Callahan, mas lalo nang nakikita si William bilang taong humuhubog sa direksyon ng korona. At sa tingin ko, kawili-wili ang tiyempo nito at maaari pa nating pag-usapan iyon ng mas malalim. Mukhang mas pangmatagalan ang pananaw ni Prinsipe William pagdating sa kakayahang mabuhay, reputasyon, at maging sa mismong pag-iral ng monarkiya. Sa mga di-formal na talakayan, may ilan pang naglalarawan sa kanya bilang ang tunay na hari, hindi bilang formal na titulo, kundi bilang salamin ng lumalaking impluwensya niya. Nagmula ang pananaw na ito sa paraan ng mas aktibo at mas nakikitang pagganap ni William sa mga tungkuling maharlika sa mga nakaraang taon. Ang kanyang paraan ay madalas ilarawan bilang makabago, matatag at handang harapin ang mahihirap na usaping iniiwasan ng mga naunang henerasyon ng maharlika. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, ito ang nagpapatingkad sa kanya bilang isang pinunong nakatuon sa hinaharap, hindi natatakot kumilos kapag kinakailangan, lalo na sa pagprotekta sa pangmatagalang katatagan at pampublikong imahe ng monarkiya. Nakikita rin siyang lalong nagiging sentro ng mahahalagang gawaing pangkawanggawa, pampublikong pagdalo, at maging ng mga sensitibong usaping pampamilya. Dahil dito, isa siya sa pinakakitang mukha ng institusyon ngayon. Ipinapahayag ng ilang eksperto sa maharlikang pamilya na kung sakaling maging hari si William, maaaring formalisasyon na lamang iyon ng papel na matagal na niyang ginagampanan sa praktikal na paraan. Ngunit may iba namang nagbababala na huwag masyadong lumayo sa ganitong interpretasyon. Ipinaaalala nila sa publiko na hawak pa rin ni Haring Charles ang buong konstitusyonal na awtoridad at nananatili siyang aktibong namumuno. Gayunpaman, malinaw ang pakiramdam na unti-unting dumarami ang responsibilidad ni William. Marami na ngayon ang tumitingin sa kanya hindi lamang bilang tagapagmana, kundi bilang isang hinaharap na hari na nagsisimula ng hubugin ang kanyang sariling paghahari. Kapag pinagsama-sama ang mga obserbasyong ito, nabubuo ang lumalaking impresyon sa publiko na ang monarkiya ay tahimik nang nagbabago. Sa papel, nananatiling opisyal at hindi nagbabago ang lahat. Ngunit sa praktikal na realidad, tila mas dinamiko ang nangyayari.
madalas makita si Prinsipe William na namumuno ng may kumpiyansa, nagsasalita ng malinaw, at kumakatawan sa institusyon sa paraang lalong nagiging sentro ng kinabukasan nito. Para sa maraming taga-suporta, ito ay positibong tanda ng pagpapatuloy na may kasamang pagpapanibago. Ipinapakita nito na ang corona ay maaaring umangkop sa modernong inaasahan nang hindi nawawala ang mga tradisyon. Para naman sa iba, ito ay likas lamang na bunga ng panahon, karanasan, at paghahanda para sa darating na pagsunod sa trono. Sa alinmang pananaw, patuloy na nakakakuha ng pansin ang ideya na si William ay kumikilos na bilang hari sa lahat ng aspeto maliban sa pangalan. Naaapektuhan nito kung paano pinag-uusapan ng mga tao ang kinabukasan ng monarkiyang Briton at ang unti-unting pagbabagong dinaraanan nito sa ilalim ng kanyang impluwensya ngayon. Ano naman ang nararamdaman ng mga miyembro ng maharlikang pamilya tungkol sa mga kamakailang gawain ni William? Ano ang naging anyo ng kanyang unang hakbang na maharlika? Suriin natin ang mga detalye ng tahimik na dokumentong nagpasimula ng isang maharlikang lindol, ang tahimik na pagbabago sa loob ng Buckingham Palace. Sa panlabas, mukhang ganap na normal ang lahat sa loob ng Buckingham Palace, halos para bang walang dapat tandaan. Isa itong araw na walang sinumang aakalang magiging laman ng mga balita. Tahimik na naglalakad ang mga kawani sa mahahabang koridor na puno ng dekorasyon. Dinadala ang mga papeles mula sa isang opisina patungo sa isa pa. Ginagawa ng mga opisyal ang kanilang karaniwang gawain nang walang anumang senyales na may mahalagang nangyayari. Para sa sinumang nakatingin mula sa labas, isa lamang itong payapa at karaniwang araw sa loob ng maharlikang tirahan. Ngunit nakatago sa karaniwang daloy ng mga dokumento ng gobyerno at palasyo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa unang tingin. Sa gitna ng maraming dokumento, may isang maliit na legal na pagbabago, isang amyenda na tila nakakabagot at hindi mahalaga. Nakasulat ito sa maingat na wikang legal, ang uri ng pananalitang mabilis na babaliwalain o hindi na babasahin ng karamihan. Sa unang tingin, tila wala itong anumang espesyal na kahulugan. Ngunit kalaunan, nagsimulang suriin ito ng mas mabuti ng mga tagamasid at komentarista ng maharlikang pamilya. At nang gawin nila yon, napagtanto nilang ang tahimik na dokumentong ito ay maaaring may mas malalim na mensahe kaysa sa unang pagkakaunawa ng marami. Hindi ito maingay. Hindi ito inanunsyo sa isang seremonya. Wala itong kasamang talumpati o pampublikong atensyon. Sa halip, nakatago ito sa mismong harap ng lahat sa loob ng mga papeles na karaniwang itinuturing ng karamihan bilang pangkaraniwan lamang. Iminungkahi ng ilang eksperto na ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring sumasalamin sa mas malaking bagay na unti-unting nabubuo sa likod ng mga eksena. Itinuro nila ang lumalaking papel ni Prinsipe William at ang kanyang pangmatagalang pag-iisip tungkol sa kinabukasan ng monarkiya. Para sa kanila, hindi lamang ito simpleng legal na pagsasaayos. Mas mukhang isa itong maingat na senyales, isang pahiwatig kung paano maaaring isaayos ang mga bagay kapag siya na ang maging hari. Sa loob ng maraming taon, gumalaw ang maharlikang pamilya sa ilalim ng tahimik na mga tradisyon. Ang mga problema ay itinatago sa likod ng saradong pinto. Pinoprotektahan ang pampublikong pagkakaisa sa anumang halaga. At ang anumang hindi pagkakasundo ay inaayos ng pribado, malayo sa mata ng mundo. Ngunit ngayon, nagsimulang magtanong ang mga tagamasid. May pagbabago bang nagaganap?
Tahimik bang hinuhubog ng hinaharap na hari ang isang mas nakatuon at mas malinaw na bersyon ng monarkiya? Isang monarkiyang may mas malinaw na hangganan at mas kaunting taong nasa sentro nito? Para sa mga royal analyst, simple ngunit makapangyarihan ang mensahe. Ang monarkiya ng bukas ay maaaring hindi na katulad ng nakikita natin ngayon. Maaari itong maging mas maliit, mas direkta, at nakasentro lamang sa mga pinakamalapit sa linya ng pagmamana ng trono. At ayon sa mga sumusubaybay sa bawat detalye, ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Tahimik itong ipinadala, ngunit may malinaw na layunin. Gayunman, ang mismong dokumento ay unang patong lamang ng kwento. Ang tunay na drama, ayon sa mga tagamasid, ay nagsimula pagkatapos nito nang magsimulang lumitaw ang mga epekto ng tahimik na pagbabagong iyon sa ilalim ng kumikinang na mga chandelier, sa magagarang silid ng palasyo at sa harap ng mapagmatyag na mga kamera ng telebisyon sa buong mundo. Ano ang sandaling ikinagulat ng mga tagahanga ng maharlikang pamilya? Ano ba talaga ang nangyari? Saan ito naganap? At paano? Suriin natin ang mga detalye ng state banquet na naging usap-usapan ng lahat. Ang katahimikan sa likod ng ningning ng Maharlika. Dumating ang Nobyembre 2024, dala ang lahat ng ganda at kinis na inaasahan ng mga tao mula sa buhay Maharlika. Mukhang napakaganda ng Buckingham Palace gaya ng dati, naliliwanagan ng gininto ang ilaw at puno ng tahimik na karangyang iilang lugar lamang sa mundo ang kayang tapatan. Maliwanag na kumikinang ang mga chandelier. Nagniningning ang mga diamante sa ilalim ng banayad na liwanag. At pumasok ang mahahalagang panauhin mula sa iba't ibang bansa, suot ang kanilang pinakamagagarang kasuotan. Nagpalitan ng mga ngiti sa lahat ng dako, at sa panlabas, ang lahat ay mukhang kalmado, elegante, at ganap na maayos. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaang iyon, naniniwala ang mga tagamasid at komentarista ng maharlikang pamilya na may mas malalim na nangyayari. Sa loob ng maraming taon, tahimik na napapansin na ang ilang miyembro ng mas malawak na pamilya ni Reyna Camilla ay tila mas napapalapit sa sentro ng mga maharlikang kaganapan. Madalas silang makita sa mas magagandang posisyon sa mga pagtitipon, tinatrato ng may pamilyaridad, at inilalagay sa mga paraang nagpapahiwatig ng kaginhawahan at pagtanggap sa loob ng maharlikang lupon. Sa paglipas ng panahon, halos naging inaasahan na lagi silang malapit sa sentro ng atensyon sa mahahalagang okasyon. Ngunit sa partikular na panahong ito, tila may kakaiba. Sa panahong iyon, nagsimulang lumitaw ang maliliit, ngunit kapansin-pansing pagbabago sa paraan ng pag-upo at pag-aayos ng mga tao sa mga seremonya at formal na kaganapan. Walang opisyal na inihayag. Gayunman, iginiit ng mga tagamasid na kahit ang pinakamaliliit na detalye ay nagsimulang magdala ng mas mabigat na kahulugan. Biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Kung saan nakaupo ang isang tao, sino ang unang bumati kanino, gaano katagal ang isang pakikipagkamay, o kahit ang maikling pagtitinginan sa pagitan ng ilang individual ay naging paksa ng masusing talakayan. Mabilis na lumampas ang sitwasyon sa mga pader ng palasyo at napunta sa pampublikong espasyo. Nagliyab ang mga social media platform sa walang katapusang pagsusuri. Pinabagal ng mga tao ang mga video, paulit-ulit na pinanood ang mga sandali at pinalapit ang tingin sa mga ekspresyon. May ilan pang gumamit ng interpretasyon sa pagbasa ng labi upang hulaan kung ano ang maaaring nasabi sa mga tahimik na palitan. Sa TikTok at iba pang platform,
Pinagdebatehan ng mga gumagamit ang bawat segundo na para bang nilulutas nila ang isang napakakomplikadong palaisipan. Pagkatapos, may isa pang mas kapansin-pansing bagay ang pumukaw ng pansin. Katahimikan. Walang malalakas na pampublikong tugon. Walang emosyonal na pahayag na inilabas. Walang opisyal na pagtatalo o paglilinaw na ginawa upang tugunan ang lumalaking espekulasyon. Sa halip, nanatiling maingat na kontrolado, sukat, at tahimik ang lahat. Sa tradisyon ng maharlikang pamilya, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Madalas itong ituring bilang isang mensahe sa sarili nito. At sa pagkakataong ito, marami sa mga tagamasid ang naniwalang ang kawalan ng reaksyon ay mas malakas pa kaysa anumang salitang maaaring sabihin. Sa halip na hayagang komprontasyon, nagkaroon ng distansya. Hindi ito dramatiko. Hindi ito maingay, ngunit sapat itong kapansin-pansin para maramdaman ng mga taong masusing sumusubaybay na may isang bagay na nagbago sa ilalim ng ibabaw. Kung ang Royal Banquet ay sapat na upang magtaas ng kilay ang mga tao, ang mga sumunod na linggo ay lalo pang nagpalalim sa kanilang kuryosidad. Nagsimulang lumitaw ang mga bagong pangyayari at dala nito ang mas malalaking tanong tungkol sa kung ano talaga ang nagbabago sa likod ng makintab na mga pintuan ng buhay palasyong Maharlika. Ano ang unang hakbang na ginawa ni William na umano'y nagpaiyak sa pamilya ni Camilla? Paano tumugon ang kanyang mga tagahanga sa hakbang na iyon? Suriin natin ang mga detalye ng mga pagtagas ng impormasyon, mga ari-arian, at ang labanan tungkol sa kinabukasan. Ang tahimik na pagbabago ng corona. Pagkatapos nito, dumating ang sunod-sunod na ulat tungkol sa mga na-leak na mensahe at pribadong talakayan na mabilis na nagpabago sa kalagayan sa paligid ng palasyo. Ang mga dating tahimik at tila nakakabagot na usapan tungkol sa mga patakaran at kaayusan ay biglang naging mga bagay na hindi mapigilang pag-usapan ng publiko. Ang mga salitang tulad ng titulo, tahanan, at maharlikang pribilehiyo, mga bagay na karaniwang nananatili sa likod ng saradong pinto, ay ngayoy pinagtatalunan sa lahat ng dako mula sa mga newsroom hanggang sa social media. Ang mga simpleng tanong ay nauwi sa maiinit na debate. Sino ang dapat bigyan ng opisyal na proteksyon ng maharlikang pamilya? At sino ang hindi? Sino ang may karapatang magdala ng maharlikang titulo? At sino ang dapat manirahan sa kaginhawahan ng mga royal residents? At mas malalim pa rito, nagsimulang itanong ng mga tao ang isang mas mahirap na tanong. Saan nagtatapos ang maharlikang pamilya at saan nagsisimula ang institusyong Maharlika? Ayon sa mga ulat, naniniwala ang mga malalapit sa reyna na may sapat pang panahon upang protektahan ang interes ng kanyang mga anak at apo. Naramdaman nilang sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at matatag na pag-uusap, maaaring mapanatili ang balanse para sa susunod na henerasyon. Ngunit ayon sa maraming tagaloob, mas mabilis ang takbo ng pagbabago kaysa sa inaasahan ng sinuman. Tila mabilis na gumagalaw ang mga desisyon na nag-iiwan ng kaunting puwang para sa pagsasaayos o pagkaantala. Sa likod ng mga eksena, sinasabing sinusuri ng mga abogado ang mga lumang patakaran at matagal nang sinusunod ng mga president, naghahanap ng gabay sa mga naunang desisyon ng maharlikang pamilya. Sumali rin sa usapan ang mga royal historian na itinuturo kung paano hinarap ang mga katulad na sitwasyon ilang dekada na ang nakalipas. Samantala, hayagang nagdebate ang mga komentarista at eksperto.
Tinawag ng ilan ang mga pagbabagong ito bilang kinakailangang modernisasyon, habang inilarawan naman ito ng iba bilang lubhang personal at hindi pangkaraniwang istrikto. Para sa mga sumusuporta kay William, simple ang paliwanag. Sa kanilang pananaw, ginagawa lamang niya ang kinakailangan upang protektahan ang korona. Naniniwala silang inuuna niya ang tungkulin kaysa emosyon, gumagawa ng mga pasyang magtitiyak sa kinabukasan ng monarkiya, kahit hindi ito tanggap ng lahat ng sangkot. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, ibang-iba ang itsura ng sitwasyon. Nakita nila ang parehong mga desisyon bilang napakabilis, napakatatag, at maging emosyonal na malamig. Ang tinawag ng mga taga-suporta na responsibilidad ay tinawag naman ng mga kritiko na kawalan ng malasakit. Ang inilarawan ng ilan bilang reforma ay nakita ng iba bilang masakit na paghihiwalay sa loob mismo ng pamilya. Gayunpaman, anuman ang panig na piliin ng mga tao, may isang katotohanang hindi na maaaring baliwalain. Malaki ang pagbabagong nagaganap sa monarkiya. Ang matagal ng mga tradisyon ay kinukwestiyon, inaayos, o binibigyang kahulugan muli. Ang mga papel na dating tila permanente ay ngayon ay bukas na sa pagbabago. At sa likod ng halos bawat malaking desisyon, tila may isang sentral na figurang tahimik na naghahanda para sa kinabukasan ng trono. Hinuhubog ang direksyon ng susunod na kabanata. Ngunit upang tunay na maunawaan kung bakit nagdulot ng napakalakas na emosyon sa buong mundo ang mga pangyayaring ito, kailangang tumingin ng higit pa sa mga opisyal na dokumento, legal na payo, at maharlikang titulo. Sapagkat sa ilalim ng lahat ng ito ay naroon ang isang mas malalim na kwentong hindi kailanman tuluyang naglalaho. Ang nananatiling anino ni Prinsesa Diana na ang alaala ay patuloy na nakaaapekto sa kung paano nakikita, hinuhusgahan at nararamdaman ang bawat desisyon. May iba pa bang pagkakataon kung saan tila hinamon ni William ang autoridad ni Camilla? Paano ito nangyari? Tingnan natin ang mga detalye ng interbensyon ni William sa usapin ng Royal Tiara bago ang kasal ni Peter Phillips. Ang protocol sa tiara ay nagpasiklab ng debate sa maharlikang pamilya. Ang mga kamakailang ulat tungkol sa kasal ni Peter Phillips at Harriet Sperling ay pumukaw ng tahimik na interes ng publiko dahil sa inilalarawang maliit, ngunit kapansin-pansing hindi pagkakaunawaan sa loob ng royal circles. Sinasabing ang talakayan ay hindi nakatuon sa mismong kasal, kundi sa mga seremonyal na tradisyon, lalo na sa mga desisyon tungkol sa paggamit ng tiara ng nobya sa araw ng kanyang kasal. Ayon sa mga ulat na ito, ang pangunahing tanong ay kung papayagan ba si Harriet Sperling na magsuot ng tiara mula sa Royal Collection. Sa tradisyon ng maharlikang pamilya, ang mga tiara ay higit pa sa dekorasyon. Sumasagisag ang mga ito sa kasaysayan, ranggo, at matagal ng kaugalian sa loob ng pamilya. Dahil dito, ang mga desisyon tungkol sa kung sino ang maaaring magsuot ng mga ito ay madalas ituring bilang mahahalagang usapin. Hindi lamang simpleng personal na kagustuhan. Napansin ng mga tagamasid na bagamat maaaring magmukhang maliit ang bagay na ito, ipinapakita nito kung gaano kalalim pa rin ang impluwensya ng tradisyonal na protokol sa mga modernong maharlikang okasyon, kung saan maingat na isinasaalang-alang ang simbolismo at pamana sa bawat detalye. Ipinapakita rin nito kung paano kahit ang mga pribadong pagdiriwang ay maaaring mahubog ng matagal ng mga patakaran na gumagabay sa buhay maharlika sa likod ng mga eksena. Ang mga ganitong sandali ay madalas nagpapaalala sa publiko na ang tradisyon at personal na pagpili ay minsang nagtatagpo sa isang maselang balanse sa loob ng monarkiya. Kaya kahit ang maliliit na desisyon ay maaaring magdala ng mas malawak na kahulugan at makakuha ng pampublikong atensyon
sa buhay ng maharlikang pamilya. Ipinahihiwatig ng ulat na nagkaroon ng kawalan ng katiyakan tungkol sa proseso ng pag-aproba. Sinasabing may isang panig na sumuporta sa mas maluwag na paraan na magpapahintulot sa nobya na gumamit ng tiara bilang bahagi ng pagpapatuloy ng tradisyon. Makabagong tradisyon ng maharlikang pamilya. Ayon sa isa pang pananaw, mas nararapat umanong pairalin ang mahigpit na kontrol dahil ang ganitong uri ng alahas ay dapat lamang isuot sa ilalim ng malinaw na itinakdang kondisyon at tiyak na pag-aproba mula sa loob ng palasyo. Ang dahilan kung bakit mas malawak na napag-usapan ang kwentong ito ay ang sinasabing pag-akyat ng usapin lampas sa karaniwang mga talakayan sa pagpaplano. Ayon sa ilang ulat, nasangkot na raw ang mga senior member ng royal household at sa ilang bersyon ng kwento, pinaniniwalaang nakialam si Prinsipe William upang questionin o baligtarin ang posisyong inuugnay kay Reyna Camilla tungkol sa kung paano dapat hawakan ang ganitong mga pag-aproba. Hindi pa nakukumpirma ang mga pahayag na ito, ngunit lalo nitong pinainit ang mas malawak na usapan tungkol sa kung paano ginagawa ang mga desisyon sa loob ng monarkiya sa kasalukuyan. Inilarawan ng mga taga-Masid ang sitwasyon hindi bilang isang maingay na alitan, kundi bilang isang tahimik na banggaan. Ito ang uri ng hindi pagkakasundong nangyayari sa pamamagitan ng maingat na pag-uusap, mga pribadong pagpupulong, at magkaibang pagbasa sa tradisyon, sa halip na hayagang komprontasyon. Mas nakatuon ang usapin hindi sa personal na alitan, kundi sa kontrol ng institusyon. Sino ang may awtoridad at gaano dapat maging pare-pareho ang mga desisyong iyon mula sa isang royal event patungo sa isa pa. Nasa sentro ng usapin ang isang matagal ng tanong tungkol sa mga kasalang maharlika. Sa kasaysayan, maraming royal bride ang nagsuot ng tiara mula sa royal collection, madalas bilang simbolo ng kanilang pagpasok sa pamilya. Gayunman, sa makabagong panahon, naging mas hindi tiyak ang mga tradisyon. Para sa ikalawang kasal o sa mga papel na hindi gaanong formal sa loob ng maharlikang pamilya, may ilang nobya na pumili ng mas simpleng estilo, habang ang iba naman ay nagsuot pa rin ng tiara. Ang kawalan ng pagkakapare-pareho na ito ang nagbigay daan sa debate at magkakaibang opinyon sa mga taong responsable sa pagpaplano ng ganitong mga okasyon. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa naiulat na hindi pagkakaunawaan, ipinapakita ng kwentong ito ang mas malawak at patuloy na interes ng publiko kung paano binabalanse ng makabagong royal family ang tradisyon at pagbabago. Ipinapakita rin nito ang kuryosidad tungkol sa kung paano pinaghahatian ng awtoridad, lalo na pagdating sa pagpapanatili ng matagal ng kaugalian, habang inaangkop ito sa mga inaasahan ng kasalukuyang panahon. Anong uri ng relasyon ang namamagitan kina Prinsipe William at Reyna Camilla? Maaari bang ipaliwanag ng kanilang tila lamat na relasyon ang naging hakbang ni William? Alamin natin ang mas malalim na tensyon sa loob ng royal household. Patuloy ang tahimik na distansya sa loob ng maharlikang pamilya. Ang mga ulat tungkol sa relasyon ni na Prinsipe William at Reyna Camilla ay madalas naglalarawan ng isang tahimik ngunit matatag na tensyon na matagal nang sumusunod sa makabagong British royal family. Hindi ito nakikita bilang hayagang hindi pagkakasundo o pampublikong tunggalian. Sa halip, karaniwan itong ipinapaliwanag bilang isang maingat na distansyang hinubog ng kasaysayan, damdamin, at bigat ng mga pangyayaring naganap sa loob ng pamilya. Nasa sentro ng masalimuot na kwentong ito,
ang malalim na ugnayan ni Prinsipe William sa kanyang yumaong ina, si Prinsesa Diana. Mula pagkabata, nasaksihan niya ang kanyang mga kasiyahan, ang masasakit na pampublikong pakikibaka nito, at kalaunan ang trahedya ng pagkawala niya ng napakaaga. Malalim siyang hinubog ng mga karanasang iyon at nag-iwan ito ng mga alaalang hindi kailanman tuluyang nawala. Noong mga panahong unti-unting gumuho ang kasal nina Diana at Haring Charles, naging malaking paksa ng pampublikong usapan si Reyna Camilla at marami ang tumingin sa kanyang papel ng may matitinding emosyon. Bilang isang batang lalaki na lumalaki sa gitna ng unos na yon, hindi nakatakas si William sa mga pangyayaring iyon. Bagamat maraming dekada na ang lumipas at marami na ang nagbago, naniniwala ang marami na ang mga unang alaalang iyon ay patuloy pa ring tahimik na nakaaapekto sa paraan ng pagtingin at pakikitungo niya kay Camilla hanggang ngayon. Sa paglipas ng mga taon, malinaw na nagsikap ang royal family na buuin muli ang pampublikong imahe ni Camilla. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagdalo sa mga kaganapan, gawaing pangkawanggawa at matatag na paglilingkod, unti-unti siyang lumipat mula sa pagiging kontrobersyal na figura sa opinyon ng publiko tungo sa pagiging tinatanggap na senior member ng monarkiya. Ang paglalakbay na ito ay kalaunang humantong sa kanyang pagiging Reyna Camilla. Isang papel na ngayon ay formal nang kinikilala at sinusuportahan sa loob ng institusyon. Gayunman, kahit sa kabila ng pag-unlad na ito, maraming ulat ang nagsasabing mas pinipili ni William na panatilihing formal ang kanyang relasyon kay Camilla kaysa gawing emosyonal na malapit. Sa simpleng salita, madalas itong ilarawan bilang magalang na pakikipagtulungan na walang malalim na personal na init. Magkakasama silang lumilitaw kapag kinakailangan, magalang silang nagsasalita sa mga pampublikong okasyon, at pinananatili nila ang pagkakaisa para sa kapakanan ng monarkiya. Ngunit hindi sila nagpapakita ng mga palatandaan ng isang malapit na personal na ugnayan. Iniuugnay rin ng ilang royal observers ang distansyang ito sa mas malawak na dynamics ng pamilya, lalo na sa mga sandali ng pampublikong presyon, atensyon ng media, at malalaking pagbabago sa loob ng monarkiya. Habang unti-unting lumilipat ang mas maraming responsibilidad kina William at Catherine, prinsesa ng Wales, mas napapansin ang pagkakaiba ng personalidad, henerasyon, at paraan ng pagtupad sa mga tungkuling maharlika. Gayunpaman, parehong patuloy na ipinapakita nina William at Camilla ang isang nagkakaisang mukha sa mga opisyal na pagdalo. Si Camilla ay madalas ilarawan bilang kalmado at matatag, nakatuon sa kanyang mga gawaing pangkawanggawa at mga responsibilidad bilang reyna, nang hindi nakikisangkot sa mga pampublikong alitan. Si William naman ay nakikita bilang proteksyon sa pamana ng kanyang ina, habang nananatiling nakatuon sa pagsuporta sa katatagan ng monarkiya. Sa huli, ang kanilang relasyon ay mas mainam, unawain hindi bilang isang lantad na tunggalian, kundi bilang isang maingat na pinamamahalaang balanse. Hinubog ito ng kasaysayan, tungkulin, personal na alaala, at ng patuloy na pagsisikap na panatilihing matatag ang royal family sa mata ng publiko. Paano naman naramdaman ang presensya ni Diana sa naging hakbang ni William? Maaari bang napakalalim ng pagkakaugat ng kanyang alaala sa kanya? Pag-usapan natin ang bigat ng matatandang alaala at kung paano nanatili ang anino ni Diana kahit makalipas ang maraming dekada. Ang bigat na patuloy na dinadala ni William.
Tila walang pag-uusap tungkol kay Prinsipe William ang nakalalayo nang hindi muling binabanggit ang isang makapangyarihang pangalan, Diana. Kahit napakaraming taon na ang lumipas, ang presensya ni Prinsesa Diana ay tahimik pa ring nananatili sa kwento ng royal family. Para bang ang kanyang alaala ay hindi kailanman tuluyang umalis sa palasyo. Nananatili ito sa likod ng pampublikong buhay, sa isipan ng mga royal watcher, at higit sa lahat, sa puso ng mga nakakilala